Ang kwento ng pag-angat, pamamayagpag at tuluyang pagbagsak ng kilabot na leader ng Red Scorpion Group, si Joey De Leon. Hindi ito ang komedyanteng kilala sa telebisyon. Ito ay si Joey De Leon o Alfredo De Leon sa tunay na pangalan. Ay nagsimula bilang miyembro ng Alex Bongcayao Brigade o ABB, isang breakaway group mula sa New People's Army. Pinamunuan noon ni Filemon Popoy Lagman. Ang ABB ay naglayong puksain ang mga taong itinuturing nilang hadlang sa kapakanan ng masa. Sa loob ng halos isang dekada, naging assassination arm sila ng kilusan at sinasabing responsable sa pagpatay sa mahigit 200 opisyal ng gobyerno. Kabilang dito sina PNP General Tomas Caringal, Lieutenant Colonel Rolando Abadilla, at maging si Coronel James Rowe ng US Army. Isang insidenteng nagdala sa ABB sa listahan ng mga pinakamapanganib na grupo sa mundo. Ngunit noong 1991, humiwalay si Joey De Leon sa ABB upang bumuo ng sarili niyang pangkat, ang Red Scorpion Group. Kung dati ay ideolohiya ang bitbit, ngayon ay pera at kapangyarihan na ang layunin. Nagsimula ang RSG sa mga bank robbery at high-profile kidnappings, isang pagtalikod sa prinsipyo ng kilusan at dahilan upang mabansagan silang traidor ng dati nilang mga kasama. Isang beses nang nahuli si Joey matapos dukutin ang isang Filipino-Chinese businessman. Ngunit sa paraang hindi lubos maipaliwanag, nakatakas siya mula mismo sa Camp Crame, dahilan upang lalo siyang pagdudahan bilang police asset ng ilan sa mga dating kakampi. Pinakatumatak sa kasaysayan ang pagdukot nila sa isang mataas na opisyal ng California Oil at presidente ng Philippine Geothermal Income Producer, Michael Barnes, na sinasabing may koneksyon din sa CIA. Dinukot siya sa harap mismo ng kanyang opisina sa Maynila. Agad nagpadala ang RSG ng videotape na naglalaman ng kanilang ransom demand, $20 milyong, habang nakaupo si Barnes. Nakarehas ang kamay at binabasa ang ultimatum ng grupo. Para sagipin siya, kumuha ang kumpanya ng mga bihasang security experts mula Hong Kong. Sila ang nakabuo ng mahalagang intel mula sa background noise sa mga tawag hanggang sa bawat tunog na nakasama sa tape, na nagbigay daan upang matukoy ang 5 hideouts ng RSG. At dito isinilang ang operasyon ng PNP na tinawag na Task Force Gemini. Agad sinalakay ng SWAT at Interpol ang mga safe house bago mag-umaga. Sa Las Piñas, nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Sa loob ng isang kwarto, natagpuan si Michael Barnes, nakakadena, naka-blindfold at tinutukan ng baril ng isang kidnapper. Isang sniper shot ang tumapos sa hostage taker at ligtas na nailabas si Barnes matapos ang 61 araw na pagkakabihag. 14 na miyembro ng Red Scorpion Group ang napatay. Marami ang naaresto, ngunit nakatakas ang leader, si Joey De Leon. Taong 1992, matapos ang matinding operasyon at intel mula sa isang informante na tunton ni Major Cesar Mancao ang kinaroroonan ni Joey sa Bulacan. Sa halip na sumuko, putok ang naging tugon ng leader ng RSG. Bumalik ng putok ang pulisya. 3 bala mula sa baril mismo ni Major Mancao ang tumapos sa buhay ni Joey De Leon, ang pinaka-wanted na kriminal sa bansa noong panahong iyon, na may patong na higit $134,000. Itinuring ito ni Pangulong Fidel Ramos bilang isa sa pinakamalaking tagumpay laban sa krimen. Lalo na't ang sunod-sunod na kidnapping ay nagdulot ng pangamba sa publiko at pag-atras ng mga dayuhang mamumuhunan. Sa huli, nananatiling tanong, hanggang saan ka dadalhin ang prinsipyong pinaniniwalaan mo? At kailan nagiging mas mahalaga ang pansariling ambisyon kaysa sa tunay na layunin ng kilusan?